So, ito guys, yung ating kitchen waste kanina. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito, ayan. So, yung lower part na yan, mag-uugat yan. So, yun yung i-dip nyo sa soil. Ayan, nakaganyan lang siya. Gaganon nyo lang siya. Ayan. Dapat naka-ultaw yung pinaka-upper part para para maging ganito siya. Ayan, Ayan. O, diba? Siyempre, hindi yan tutubo ng ganyan kung hindi nyo didiligan. Kaya, siyempre, ito, didiligan nyo. Kasi pag na-dry yan at hindi nyo nadiligan, automatic yan, mamamatay yan. So, yan. So, kung gusto nyo ay maging ganito, mabuhay siya, ayan. So, ganyan lang gagawin nyo. Tapos, after nun, etong nasa gilid na to, madidecompose. Pag nag-decompose siya at umultaw na to, ano siya, ang gagawin nyo dyan, transplant na, itatransplant nyo, tapos lalagyan nyo ng fertilizer. Tapos kung tayo ay nagpupunla, naglalagay tayo ng maraming tubig dito para umultaw yung pinaka-plant niya. Pag ito na i-transfer na, hindi na po siya mahilig sa tubig kasi mamamatay siya, matatamaan siya ng fungi. Kaya ang gagawin nyo, kapag na-i-transplant na, sa first part, watering, pero yung after mga 1 week, mag-stop na kayo ng watering. Konti-konti na lang kasi mas malaki ang chance na matunaw yung bulb niya kapag na-overwater. So, yun. Tapos, yung ganito, diba, ito yung luya. Yung sinasabi ko sa inyo, yung mga yung mga tira-tirang mga naka-sprout na ating ipopropa din. So, sayang yan, kaya itatanim nyo siya. Ganito lang gagawin nyo. Ayan, nakaultaw sa ibabaw. Yan. Tapos, yun lang. Ang naka-deep ay yung lower part. Ito, ayan. Yan ay ilalagay nyo sa lupa. Gaganyan nyo lang siya. Ibabaon nyo lang siya ng ganun. Yun. Tapos, after ilang weeks, mag-i-sprout na po yan. Wala dito yung sample ko eh. So, yan. Ganun lang. Tapos, after pag nag-sprout na siya, pwede nyo niyang transfer sa ating mga soil or i-direct sa ating plantation. Okay? So, ayan, meron pala ditong sample, ayan. So, ayan, magi-sprout yan. Pag nag-sprout na siya, ito kasi na-redirect do sa, sa init, kaya na kaganito. Dapat kasi nasa half-half ng sunlight, hindi masyadong direct. So, kaya ito itatransfer ko dun sa area na hindi masyadong direct sa araw. Kung maaari may kaunting lilim o kaya lilim ng puno, yon. So, after ng ilang ito yung ating mga sibuyas. Ayan. So, pag na-transfer nyo siya sa mas malaking soil, ay kailangan hindi na po siya mag-overwatering. So, para hindi na po siya tamaan ng fungi. Ayan. So, katulad yan. Ayan, Ayan. Hanggang sa mag-formation na siya ng bulb. Ayan. So, ito, Ayan. Pero syempre, kailangan pa rin nila ng water. Pero syempre, konti-konti lang. Huwag overwater. Kasi nga, natutunaw. So, katulad nito, yan. So, didiligan ko siya ng konti mamaya kasi sobrang dry na. Ayan, ganyan lang. Kasi pag na-overwater, ang result is pangit. Na para siyang natutunaw. Ito, may nakita kong sample. Ay, andun. Ayun, parang naluluoy siya. So wait lang. So, kaya ang ginawa ko, para makontrol ko yung climate, kasi hindi ko maintindihan ang climate. So, nilagay ko siya dito sa may pandong at ako na nag-control para hindi ma-overwater. So, ito ang result ng overwatering. Ayan namamatay na siya. Yan. So, nagtatrial kasi ako. Ayan, so, ganyan ang nangyari. Na-overwater siya para siyang mamamatay, tinatamaan ng fungus. Ayan.
At syempre, so may mga tira tayong sapal galing sa ating pagkagata ng niyog para sa ating binakol, 2-in-1 binakol and laing. So ayan, sustainable na rin ang pagkain ng ating mga alagang manok kasi sila ang kakain ng ating sapal. So kung wala po kayong manok, pwede naman gamitin nyo pakain sa mga bulate para makagawa kayo ng mga vermicast. Maraming vermicast na gagamitin nyo naman para sa organic fertilizer ng inyong mga tinanim na halaman. O diba, tuwan-tuwa sila sa sapal. Ayan, may merienda na kayo. So, ayan, malapit na pong maluto. Itong nasa gitna, yan yung mga binakul, yung mga buo-buo. Tapos, itong nasa tabihan, ito yung laing, yan. So, laing. Ito, dito sa tabihan, yung nasa gitna, yung mga buo-buo. Ang tawag ay binakul. Ayan, malapit na po silang maluto. Ang ating 2-in-1 cooked food. Food from the garden. So, another share nga pala, yung mga siling yan, ay isa pala sa ginagamit ng mga ancient times para sa preservation. So, kapag meron palang sili yung isang pagkain, ay mas tumatagal yung life niya, yung hindi masyado agad napapani. So, bukod sa suka, is yan ang mga sili. Yan. Tapos, ang kagandahan pa sa may sili ay nakakatulong sa ating bloodstream. So, mas maganda daw ang daloy ng dugo kapag nakakakain ka ng sili. Ayan. Yung medyo maanghang na pagkain. Hindi mismo yung sili ang kakainin mo kung talagang kasi sobrang halang. But yung spiciness dun sa food, ayan. So, nakakatulong rin daw siya para sa ating blood circulation. Yan, luto na siya. Sarap-sarap ng ating 2-in-1 laing and binakul.